Baka kung anong plano. Magdidiwata ba kayo? Ay, hindi mo kumain. Eh, magdidiwata tayo. Gusto mo? Tara, diwata. Sumama ka na? Bakit? So, katatapos, magdidiwata kami. Magpa-first person view na lang ako doon sa diwata para makita nila ako. So, nandito kami, di ba? 1 year in a making. Vlogger! 1 year in a making yung sinasabi na yung pareserya natin, di ba? Tingnan natin yung talagang ano, masarap. Akong bahala dun lahat. Ay, nakalimutan kong wallet. Joke lang. Gonna change, everybody stays the same, so be different, make a name, huh? I keep on moving forward. Hello, magandang gabi sa inyong lahat, panibagong episode. So bago kami tumuloy sa Manila Film Center, gusto ko muna magpareserye. So nakikita nyo ngayon, wala na talaga, no? So ito na yung Diwata Pares na nagte-trending last year, yung pinagkakaguluhan ng tao. Pero as you can see, ibang-iba na siya ngayon. I don't know kung nag-fade na lang yung kasikatan. Pero sinamantala ko na yung time para mahusgahan talaga kung anong talaga lasa ng pares ni Diwata. Ba't ganun order and pay here? So order muna. Yan pila. Halatang, huwag kang maingay yung mga mahalata na first time. First time ko talaga. Hindi kasi ganun kayo setup na ito dati. Mag-Paris ka. Akong fried chicken. Katulad ni Sir Lance, gusto ko rin ng fried chicken. Kaya lang, nandito na rin lang ako. Gusto ko talagang matikman yung pinaka main product nila, yung Pares Overload. Kaya hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Dito ba yung pila? Dito magbabayad? Dito ba magbabayad? Hindi, ano yung pinaka standard nila dito yung dati? Pares. Bagnet, yung ba yan? Yung 120 ako. Yung 120 ba yan? Only rice, free soft drinks, sandi sabaw. Dalawang ano, yung Pares Bagnet Overload, yun yung Dito ako parang na-disappoint. Ang pagkakaalala ko dati, yung overload na yan, may chicharong bulaklak pa yan. Pero bakit parang wala na? Binago na ba? Saan ipipresent to? Dito? Soft drinks mo sa kabila. Dito po sir, kain sabaw, soft drinks sa kabila. Oh. Dito tayo. Wala sa akin. To be fair naman, kapag kausap mo yung mga staff ni Diwata, magagalang naman talaga sila. Hindi sila katulad nung naririnig ko na bastos. Pwede ihiwalay yung sabaw? Oo sir, bahala ka. Ihiwalay ka. Ay, sorry. Pahiwalay ng sabaw. Unli yan, ano? Tingnan natin ngayon kung ano. Video mo, video mo. Oh, ito nga eh. Soft drinks pa. Saan yung soft drinks? Saan yung soft drinks? Kompleto naman na kasi may panulak na rin, may soft drinks kasama doon sa 120. Pero di ba dati 100 lang? Ay, Pepsi. Pepsi ako, kuya. Yun. Tama ba, sir? Na? Only soft drinks to? Oo. Hindi, ano, single lang. Ay, isa lang. Yung rice only, ano. Isa sa nagustuhan ko dito sa paresan ni Diwata, napakasagana nila sa condiments, hindi naman tinitipid.
So, mamomodify natin yung lasa sa paraang gusto natin. Tsaka sa mga sauce. So, tingnan natin kung totoo ang balita. Eh, mo dito. Ano to? Ang pangang yan. Ano? Yan, chili sauce yan. Konti lang. So, malalaman natin ngayon kung totoo yung balita. Makita ka lang. Sep, siguro okay na naman siguro. Ano eh, hindi na siya yung dagsa eh. Oo. Wala na, nagpipaid talaga to eh. So, ito na yung moment of truth, no? Titikman ko na yung pares ni Diwata. So, ano ba, mapapatunayan natin, masarap ba to? Katulad nung claim ng mga fans ni Diwata? Or hindi siya masarap katulad nung sinasabi ng ibang vlogger? So, titingnan na natin, ano, sa unang tikim. So, nagkagawa ko sa kanin. Okay naman. Hindi, kasi nga, Dahil gutom ako. pwede rin. Tsaka no, hindi na kasi siya gano'n ka, hindi na nila minamadali sa mga. Ah, Noon kasi talaga, mabilisan yung luto. ah. Wala naman pinagkaiba sa... So, natikman ko na yung sinasabi ng iba na hindi masarap. Hindi naman, okay lang. Hindi naman siya special, pero hindi ko naman masasabi na hindi siya masarap. Sakto lang talaga siya doon sa lasa. Now, dahil natikman ko na yung pares, nakikurot ako kay Solja nung siken. Gusto ko rin matikman kahit konti. May ano siya eh, may lasang ano eh. Oo nga. To be fair, totoo yung balita na yung siken ni Diwata masarap talaga. Hindi siya masyadong maalat, hindi siya matabang. Talagang lasang-lasa mo. Pwede makain eh. So next, ang target ko naman yung barbecue nila. Nandito na rin lang ako. Sinubukan ko na. So ang rumor daw lasang gas. Dito to, binili na namin to. Bakit? Oo, may aroma siya na... May aftertaste. Oo nga, lasang gas nga, men. Lasang-lasa mo yung gas, yung aroma ng gas. I don't know if natsambahan lang nung time na bumili kami ng barbecue. Eh, maraming gas yung nag-iihaw. So, all in all, okay naman. Okay din. Hindi ko pwedeng sabihin hindi masarap. Pero yung dadayuhin ko pa para kumain, hindi siguro. Now, next, film center. So, ang plano, kahit mag-stroll lang tayo dun, makakuha lang yung vibe dyan sa... Ito yung... Doon daw, ano kasi yung ano, doon daw ang sabi ni San Marie lang ano. Ano ba to? Film center din to, di ba? Oh, film center. Pero yan kasi, active yung guard yan eh. Ah, Masisita tayo. Dito kasi, sige. tinatambayan talaga ng mga tao. Parang- Hindi yan oh, ako na nga lang magbabantay dito. Kasi naman, parang Okay, mukhang sige, delikado, sige. mukhang delikado kasi yung lugar eh. Ah. Ako na magbabantay. Hindi naman ako makapag-video rin. Sige. So, ikot lang tayo kahit saglit lang, ano? Oo. So, yun. Ito lang eh. Ito, meron ako. So, tara na. Ano itong mga natutulog na mga, mga street? Mahirap yung tingnan. Dalo tayo dyan. One time na napatitig ako sa mga ganyan. Sabi siya, tumitingin-tingin ka, tao din kami. Ma-pride. Tao din kami. So, hindi ako makapag-camera. Ito, nakikita niyo si Noriel sa harap ko. Ay, nakaano ka na pala? Oo. Kasi bawal daw mag-ano dito eh. Ayun o, di ba? May mga tao.
Paano yun? May flashlight ka ba? Wala. Cellphone na lang. Ito. Di naman ako mag-ano eh. Di naman ako Marunong ka mag... Kunin ko yung flashlight ko. Para mas maganda ba may flashlight ako? Or... Malinaw ba yan? Kahit mga mahinang ilaw lang. Oo naman. Hindi, kunin ko yung flashlight para sure. Maliit lang naman to flashlight ko eh. Huwag ka lang papalatan na nagpapag. Oo, hindi. Ito. Nagre-red na ba? Oo, red na ka rin. So yun si Pinoy Soldier. Nagkuha ng flashlight. Yung kay Diwata banda dun eh, no? So after namin kumain, ano lang kami. Maganda sana kung ano to eh, no? Mapapasok. Kaya Kasi ito talaga yung ano eh, yung... tingnan natin sa ano kung anong nangyari dito talaga. Basahin natin sa Ito na nga yung pagkakataon, padiretso na kami sa Manila Film Center. Ang problem, maraming tao. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila doon, pero maraming tao doon sa diliman. nakita pala yung jacket. Hindi naman babasahin yan, madilim naman. Paranormal, okay lang yan. Eh, bakit nagbablog ba tayo? Hindi naman tayo nagbablog. Pwede ba umakyat dito? Ikaw nga muna. So ito yung Manila Film Center. Ito pa yung isa sa naging problem. Hindi kami makasindi or maka full blast ng flashlight. Kasi feeling namin may magagalit pag nagbukas kami ng flashlight. Ano ba yan? Prostitution ba yan? Ayoko man mag-isip ng masama, pero sa sobrang dami ng tao doon, hindi mawawala sa akin mag-isip kung ano yung transaction na nangyayari doon sa loob. So sabi dito, November 17, 1981, a scaffolding collapse during construction. At least 169 workers daw na nahulog. Tapos yung tinabunan ng semento. Kung tatanungin nyo ako kung nakakatakot, yung film center, oo, nakakatakot. Pero may nakakatakot din dito sa kapaligiran. Yung mga taong nagtatago sa dilim, na feeling mo anytime pag napagtripan ka, pwede ka nalang saksakin. Kaya cautious din ako sa paligid eh. Pwede mo mag-flashlight? Mukhang... Oh. Mukhang naging active siya, no? Upo muna kami dito. Isipin mo, wala yung mga tao. Oo nga eh. Pansinin mo. Ang mararamdaman mo dito sa lugar. Hirap dumiskarte ng ano? Ang ginawa kasi namin, pumasok kami dito, diyan. Tapos, nakita na kami ng security guard. Pinalis na kami, pinabura na yung Ang hirap dumiskarte ng vlog dito. Ang dami pating tao. Dami siyang tambay. puro kabataan. Ano kaya ang bakit ang dilim-dilim pero dito sila tumatambay? Bakit? Mukhang may transaction sila. Hindi ko alam kung ano yung transaction yun, pero most of yung mga ganito, di ba, pag nakakita tayong ganito, parang nagpa-practice sumayaw, gano'n. Pero madilim eh. No? Ano nga ako eh, natatakot nga ako magbukas yung flashlight eh. Saan lang natin? O ikaw? Ito yung flashlight ko na lang. Hindi tayo makakaporma kasi nakakatakot yung mga nandito.
Kasi nga, Parang anytime pagtitripan ka eh. pag nakita nila yung device mo, yung iba, familiar na sa device na yan. Magtatanong yan. Dito ba sa inyo pinabura yung ano nyo? Oo. Video. Dito sa labas. Wala. Ano talaga pag sa loob? Yan, sa akin yan galing. Layo. Wala talaga. Ganyan din yung ginawa ko. Time check 12:39. Uy, akin ba yun? Cellphone ko nga. Pero alam nyo, may potential sana mag-ghost hunting dito eh. Kung wala lang talagang tao sa kapaligiran. Lalo na paglalapit ka dun sa main entrance. Eerie naman talaga. So dito nangyari yung... Actually kung imagine mo walang tao, eerie talaga siya. Pero kung mapapansin mo yung structure ng ng building na to, talagang yung quality niya ang ganda, no? Hindi katulad ng mga building na pinapatayo ngayon na halatang tinipid. Wala na akong nakikitang ganitong kataas na Inadobe to no? Yung ganyan eh. Hindi siya katulad ng mga building ngayon na basta-basta na ginawa. Ano to eh, talagang museum quality. Yung style niya no? Yung style. Yung pang talaga siya. Engineer, no? Oo. Wala, hindi tayo makakapag dito. Nakita ko yung guard nandun sa kabila. Dito kaya tayo. Ito yung ginawa namin eh. Yung pumasok kami sa boundary. Taka, parang ang daming tao. Kaya nga. Let's go na. Iba na naramdaman ko eh. Sa point na to, sa kadiliman at sa dami ng tao na nandoon na pwedeng mangyari sa amin ng kahit na nagpasya na lang ako na yayain ko si Sir Noriel na umalis na lang muna. Kasi hindi natin masasabi kung anong pwedeng gawin sa amin dito. At pag may nangyari, walang makakaalam kasi sobrang dilim talaga ng lugar. Pero nung pupunta namin dito nakaraan, hindi naman ganito karami. Kung ba't dumami naman. Ilan lang yun, nandyan lang nakaupo. To eh, feeling ko prostitution to men eh. May mga bading eh, no? So ayan imposibleng mapasok to. Pero kung ako talaga, kung ako yung masusunod, dapat pagkakitaan nila yan eh. May tawag yan eh, dark tourism. Doon ba tawag na dark tourism? Kahit pa sabihin mo na 2,000 isang night or isang wag naman isang tao, isang grupo 2,000. Para syempre maganda rin yung mga interesado ba sa paranormal ba na malaman din dahil sa kasi legendary ito eh. Sa history nga daming namatay. Legend isa yan, parang level ng diplomat yan, di ba? Kalibel yan ng kalibel yan ng ozone disco. Ozone disco kasi hindi mo na maaano eh. 160 plus din ang namatay sa ozone disco. Kasing tulad lang din ito. Ang ozone disco kasi hindi mo na Guda na yun eh. Oo. Pero ito intimidating siya kahit dito lang sa labas. Kahit maraming tao. Oo. Mo yung niya. Aura ba ng paligid? Parang puno siya ng prostitusyon eh. Ha? Puno ng prostitusyon. Dami. Daming, alam mo yung parang mga zombie na nandun sa paligid. Sa paligid na hindi nagpapahalata. Alam ko na ibig sabihin yan. Madaming tiyanak dyan. Oo. Di ba parang pugid siya ng prostitusyon eh. Oo, dami. Puro lalaki, puro baduyan. Oo. Pero ang kinakataka ko doon, kung ugat ng prostitution, sila na dapat ang lalapit eh.
Hindi, Magkano pwedeng, naman usually? baka mamaya transaction ng kung ano-anong illegal doon. Mga ano ba yung yung mga binebentang sa dark web lang na Hindi, prostitution siya kasi may time na may dalawa mag-uusap, tapos biglang aalis na sila, parang may napag-usapan na sila. kung ano man yun, hindi natin Oo, hindi natin alam ko. Wala. Ano talaga? Next na pagsugod, kasama ko na si Pinoy Soldier para magkaroon kami ng communication dun sa guard. Feeling ko pwede naman kausapin yung guard regarding dun sa lugar. Bakit makilala lang? Baka dito Sayang hindi, to. mukhang maayos yung ano eh. Dito, hindi ba pwede dito? Tara, try natin. Try nga natin yun. Ako naman dito. Ako naman natin. Ba, di naman tayo nagbo-vlog ah. Perpusyon ka ba? Dito may nagliligaw. Habang lumalapit kami doon sa kinaroroonan ng gwardya, napansin ko na hanggang sa gilid pala, meron pang mga nakatago doon sa dilim na mga nilalang. Kung pwede mag-share, eh kung ano ng Batangas. Yan, pwede pa namin sir. Kung pwede sana, doon lang kayo sa opisina. Ah, Yun, sa inyo. munisipyo? Ha? Munisipyo po? Di ba, doon sa Star City, nakita mo yung Star City? Nakakita doon? Sa kabila. Ah, private po ba to? Ha? Private po ba? Oo. Ah, private ka. Akala ko government. Government. Sino po may-ari na ano? Yun lang, di ko nga yan alam kasi... Pero hindi siya government ano? Yung po sa may kahilihan ng Aliw Theater doon. O yung malapit sa DZRH. Yung sabi sa Star City. Doon na lang, nagkalapitan na lang sa kuwan na. Star City. Pero tanong ko sir, may nararamdaman kayo sa loob? May nararamdaman kayo sa loob? Wala naman. I mean, hindi naman kayo nakapasok doon sa kaloob-looban. Ay, nagkalapitan naman yan kami. Pag mayroon ng ano yan, pasok na naman kami. Ah, Kasi minsan kami pasok na mag-aaral. May magdanakaw pa. sige. Salamat sir. ah. Salamat. So, pero doon, ito kasi intimidating to men eh. Oh. Ay, may mga ano pa rin. May prostitution pa rin. Pero dito sa part na to, yung buong ganyan, oh. Habang naglalakad kami pabalik sa aming mga motor, napasulyap uli ako doon sa building. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na sa Pilipinas may mga ganitong uri ng building na super ganda ng engineering na hindi mo na talaga makikita sa mga bagong buildings na tinatayo ngayon. Ito yung film center. Yan. Pero parang yung mga security guard parang wala naman silang ano daw sa loob. Sabihin nila, hindi. Security guard sila. Kahit ako security guard, sabi ko, wala naman. Kahit meron. Napakita ko matapang ako, puta security guard ako. Oh, last look. Yan na, pinagbabawalan na ni Kuya oh. Mga huli kayo. Prostitution. Dito kami nag-park ng ano motor namin. Pwede, feeling ko may pag-asa eh. Kung private ito, pwede tayong magpaalam doon para mukhang entrance ito eh. Ito ba yung main entrance? Yung sa pelikula ni Andy Eigenman, ito yung hagdanan eh, sa may gilid ni Kuya. Yung hagdanan, doon sila pumasok eh. Hindi, ano yung main entrance ito? Yun, yung pinunta natin kanina. Pero ito, may daan din papasok eh. Mukhang tahimik dito eh. Tangina, banda dito rin pala, may prostitution pa rin eh. Uto pag plastic, bumuutang yun. Ano eh, parang mga langaw na Talaga. nag-anuhan. Anong dyan, may guard dyan? No, may nakausap namin. Anong sabi? Pwede naman daw sa opisina magpaalam kung papayagan.
Private kasi siya, hindi siya. Hindi pala siya government, Hindi siya government. private pala. Hindi rin pala pwede upahan ni Mayor. Pag sinabi na nilang ganun, malabo na yan. Parang yung sa Manor Hotel, ano. So, Hindi, pero kung ako ang guardia, ganun din sasabihin ko talaga. Hindi naman ako magdidesisyon eh. oo nga. Unless gusto kong pagkakitaan ng ako lang. Kasi kung Kunyari, ikaw, lalapit ka sa akin, natin lang. Kung gusto kong kumita. Oo. Kasi kung pwede talaga, tapos sasabihin nilang sa opisina, edi sana, marami nang nakapasok dyan. Naisip ka. Oo nga eh. 5,000. Hindi, oo nga. Hindi. Pag plano Sabihin mo kung 5,000 atin natin. Wag muna ngayon. Punta masyado tayo Okay, sige. Nandito na tayo, paalam na natin. Hindi kasi siyempre tatanggi ka yan. Pero pagka yung bumalik kunyari na nakita uli ako o siya na kuya kami yung pumunta dito. Ikaw na lang kakausapin namin. Kasi kung ngayon ka agad, hindi pa approachable naman siya eh. Kunin mo yung number. Hindi, sasabihin niyan, opisina pa rin. Kunin ito yung number ng opisina pa rin. Hindi, Pero gagawin niya under the table niya. Sa kanya na ibibigay. hindi naman kamo idideklara sa vlog na film center. Ang punto, ewan ko lang. Hindi, kaya lang, kung hindi mo idideklara na film center yung pinasok mo, anong value ng pagpasok mo dyan sa loob? Yun na nga eh. Diba? Anyway, Pwede mo sabihin ng Tagalog, dito po tayo sa isang teatro sa Bulacan. sabi sa'yo ng anong Bulacan? Gwardiya ako dyan eh. Alam ko yung na yan eh. Problema na nila yun. Problema niya na yun. Ang usapan, hindi natin dineclare. Ay, nako. So, paano? At least ako may upload na ako. Okay lang. Ako may upload ako yung sa Paris. Ay, sa Pares. Yung hype sa Pares, ano. Anyway, tara na. Sige. Diba na tayo? Kita kita sa susunod. Ako dito hanggang 121 guys, lay down your arms, give up the fight.